Magsitayo po ang lahat. Si San Juan Bautista, martir na dakila, sapagkat ipinahayag niya ang mabuting balita. Magsisi Israel, ang sala'y itangbil, si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong sa pagkasilang at pagkabatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista, ang kaniyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan, at ang kaniyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin nawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka, at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko,
at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inalagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpapagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nabagabag sa mga sinabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ng mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang kanyang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-dali ang nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din
sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ngayong araw pong ito ay ating ginugunita ang pagpapakasakit ni Juan Bautista. While I was reflecting the gospel, ng ebanghelyo natin ngayon, natanong ko sa sarili ko, ano kaya ang malalim na dahilan why we refuse sometimes to correct or to rectify our brothers and sisters? Ano kaya ang isa o mga iilang dahilan kung bakit tayo ayaw nating o hinahayaan natin na i-correct natin yung mga kapatid natin, yung kapwa natin? Alam naman natin na masama yung ginawa niya. Alam naman natin na hindi kaaya-aya yung ginawa niya. Alam naman natin na hindi mabuti ang ginawa niya. Pero minsan, nagtitikong big-big tayo at hinahayaan na lang natin. Diba? Meron tayong minsan sinasabi natin, kapag may nakita tayong masama, may nakita tayong hindi mabuti, hayaan na lang para wala ng gulo. Hayaan na lang. Kasi kung sabihan natin, baka magtampo o di kaya magalit, di ba? Ay, hayaan mo na lang yung kapatid mo. Hayaan mo na lang yung papa mo. Hayaan mo na lang yung mama mo na magsugal. Hayaan mo na lang yung papa mo na ganyan yung ginagawa. Kaysa naman yung pamilya natin magkawatak-watak. Kaysa naman yung pamilya natin ay magkasira-sira tayo. Hayaan mo na lang yung lupa. Kung sa kanya pa talaga yan, no? Wag na lang tayong makisali. Wag na lang nating makisali tayo sa away. Sa kanila na lang yan. Kasi gusto na mamuhay tayo ng mapayapa na malayo sa gulo, no? Malayo sa alitan, malayo sa inisan, no? Ganyan. 'Di ba? And then back to the question, why we refuse sometimes to rectify our brothers and sisters? Precisely because while I was reflecting the gospel, siguro yung sagot sa tanong is, takot tayo, ayaw natin ng gulo, at minsan hinahayaan na lang natin para walang gulo, para hindi na magkainisan. And then, kung yan yung sagot natin, tatanungin ulit natin ang ating sarili, tama ba yan? Mali ba yan? Tama kaya yung ginawa ko na hinayaan ko na lang? Tama kaya yung ginawa ko dahil sa rason ko na hindi na kami magkaalitan, hindi na kami magkainisan, hindi na siya magalit sa akin, hahayaan ko na lang ba? Tama kaya yung ginawa ko? At minsan nakukonsensya tayo, no? Right after ng yung mga bagay na mali na hinahayaan natin. Minsan naiinis tayo sa sarili natin, sana sinabi ko yon, sana inano ko yon, no? Pinagsabihan ko yon. Tingnan mo tuloy yung nangyari sa kanya, napasama tuloy siya. Tingnan mo tuloy yung nangyari sa kanya, hindi siya napabuti. Tingnan mo tuloy yung nangyari sa kanya dahil hindi ko pinangaralan, dahil natakot ako na baka magalit siya at mainis siya, nagpariwara tuloy ang buhay niya. Yan. Back to the question, minsan sasagot tayo, mali yata yung ginawa ko. Sana pinangaralan ko. Sana tinuwid ko yung nakita kong mali. Di ba? Kaya minsan napapatanong tayo, tama ba ito? Mali ba tayo? Di ba? Kasi hinayaan natin.
May mga bagay na hinahayaan natin sa kapwa natin na ayaw nating i-correct, ayaw nating punain, ayaw nating sabihan, kasi nga natatakot tayo na baka magkagalit at magkasiraan. Pero ang resulta naman ay napabayaan niya ang kanyang buhay. Di ba? Alam niyo sa ating ebanghelyo ngayon, the starting point of the suffering of Saint John the Baptist when he correct King Herod, no? Yung pinagsabihan niya, yung pinuna niya ang maling gawa ni Herod, ni King Herod, ni Haring Herod at ni Herodes na magsama sila sapagkat itong si Herodias ay asawa ng kapatid ni Herod na si Felipe. Mali naman talaga. And yet yung starting point, wala pa naman tayo ng siwan. Sa binasang gospel natin ngayon, ang pagpapakasakit ni San Juan, napatanto ko na nag-start doon yung pinuna niya ang hari na mali ang ginawa niya. Ganun naman tayo, di ba? Pinsan yung starting point na nagkakainis tayo, naiinisan tayo, yung simula na yung root cause na kung bakit nagalit tayo, nagalit yung kapwa sa atin, kapatid natin, ewan ko ba, etc., etc., dahil pinuna natin. Tama, di ba? Pero yung pagpuna naman natin, yung pangaral naman natin, ay para naman sa kanila, para naman sa kanya. Tama naman yun. Tatakot tayo, pero yung resulta, maganda. Nagagalit siya, naiinis siya, pero mapatanto niya, tama pala. Kung hindi ako pinangaralan, kung hindi ako sinabihan ng magandang salita ng kaibigan ko, ng magulang ko, ng kapwa ko, baka ganito na yung buhay na ko ngayon. Kahit na minsan, hindi maganda ang resulta, pero tama ang ginagawa natin. At huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alinlangan, at higit sa lahat, huwag tayong mapagod na pangaralan ang kapwa natin na alam naman natin na mali ang nakikita natin sa Kanya. Diba? At tayo din na mangaral ay dapat bago tayo mangaral sa sarili din natin, tingnan din natin. Diba? Ito bang sinabi nating maganda ay isinasabuhay ba natin? Si Juan, bago siya mangaral, isinabuhay niya ang kanyang sinasabi sa hari. Isinabuhay niya ang kanyang sinasabi. Ganon din tayo sa buhay natin. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong mag-alinlangan na mangaral at ituwid ang mali at baluktot na nakikita natin sa ating kapwa. Kasi balang araw, naiinis man siya ngayon sa iyo, nagagalit man siya sa iyo ngayon, pero balang araw, pasasalamatan ka rin niya. Kaya mga kapatid, sa panawagan ng ating ebanghelyo ngayon, huwag kang mapagod na mangaral. Huwag kang mapagod na pagsabihan ang kapwa mo na mali man ang nakita mo sa kanya. Sapagkat, uulitin ko po, ngayon, galit-galit yan. Ngayon, naiinis yan. Ngayon, hindi kanya kinikibo. Pero balang araw, magpapasalamat din yan sa iyo. Hintayin mo ang araw na yan. Muli, huwag kang mapagod na mangaral. Pagpatuloy natin ang ating misa sa panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay dahil sa pagkabatid natin ng ating misyon sa mundo ay maging mga propeta, manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama na gawin tayong tapat sa ating bukasyon. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Sumaamin nawa ang Magsitayo iyong po ang lahat. lakas, Panginoon. Ang simbahan naway may tapang natuparin ang kanyang propetikong misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang takot o kompromiso
Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang ating pamayanan naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Tayo naway hindi panghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, bagkus higit na maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway pukawin ng sigla ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. May alay nawa namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming pangangaral at buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong balang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang at sa dugo niyang dumanap ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y iyong itinatangi at sa ligaya ng marami, siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanap.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan. Ipagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad na nitong buhay at ikagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,